Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Gray Man na napalabas noong 2022. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang kulungan ng estado sa Florida kasama ang isang lalaking nagngangalang Fitzroy. Siya ay dumating upang palayain ang isang bilanggo na nagngangalang Six. Dahil naaresto sa isang kaso ng pagpatay, tiniyak sa kanya ni Fitzroy na papalayain niya siya. Gayunpaman, bilang kapalit, si Six ay kukunin ng CIA at sasanayin para magtrabaho sa mga tago na misyon. Itinalaga niya ang Six sa elite squad na kilala bilang Sierra. Makalipas ang 18 taon, ipinadala si Six at ang kanyang kasamahan na si Agent Miranda sa Bangkok upang i-neutralize ang isang potensyal na banta. Matapos i-set up ng Six ang kanyang baril, si Danny Carmichael, ang kanyang CIA Operations Center Chief, ay nagpaalam sa kanya tungkol sa gawain at ang target na pinangalanang dining car, dapat niyang alisin. Ayon kay Carmichael, ang layunin ng target ay magbenta ng mga sensitibong impormasyon na maaaring mapahamak ang pambansang seguridad. Habang naghahanda si Six na isagawa ang target, napahinto siya nang mapansin ang isang bata sa malapit. Bagamat sinabihan siya ni Carmichael na kumpletuhin ang gawain at ang collateral damage ay hindi magiging dahilan, tumanggi si Six, na sinasabing nakajam ang rifle. Pagkatapos ay inactivate niya ang emergency alarm dahil nagmamadali ang lahat. Inilabas niya ang mga securities ng dining car. Pagkatapos ng mahaba at mahirap na labanan, naabutan niya ang dining car. Sinabi sa kanya ng dining car na siya ay isang operator na tulad niya, at ang pangalan ng kanyang ahensya ay Sierra 4. Pagkatapos ay sinaksak siya si Six. Sa kanyang namamatay na estado, ipinaalam sa kanya ng dining car na ni-recruit siya ni Fitzroy sa parehong paraan tulad ng pag-recruit nila sa Six. Ipinaalam niya sa Six na si Carmichael ay isang masamang tao. Pagkatapos ay iniharap niya sa Six ang isang kwintas at isang hard drive. Sinabihan niya si Six na gamitin ang hard drive para ibagsak si Carmichael bago tuluyang malagutan ng hininga. Nagkita sina Agent Miranda at Six. Ipinaalam niya sa kanya na alam ng dining car ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit walang impormasyon tungkol sa kanya. Sa pagsasagawa ng masusing pagsusuri sa katawan, nalaman ni Carmichael na wala sa kanya ang pagmamaneho. Napasimangot si Carmichael at tinawag si Six. Inutusan niya ang Six na bigyan siya ng status report. Pagkatapos ay tinanong niya si Six kung inalis niya ang anumang bagay sa katawan ng dining car, kung saan negatibo ang tugon ni Six. Tinangka ni Six na i-unlock ang drive, ngunit napagtanto na ito ay naka-encrypt, kaya binibigyan niya ang isang estranghero ng kahon upang dalhin ito sa isang lugar na maaari itong ma-decode. Ang susunod na eksena ay naganap sa Baku, Azerbaijan. Si Fitzroy, na nagretiro na, ay nakatanggap ng tawag mula sa Six. Ipinalam niya kay Fitzroy na maaaring hindi straight si Carmichael dahil hiniling sa kanya na i-execute ang isang miyembro ng Sierra. Pagkatapos ay nagtanong si Fitzroy tungkol sa kanyang lokasyon. Ipinalam niya sa Six na magtatalaga siya ng lokal na pangkat ng pagkuha upang panatilihin siyang ligtas. Ipinalam ni Six kay Fitzroy na bago namatay ang Sierra 4, iniabot niya sa kanya ang isang thumb drive na magpapakita sa pinakamadilim na bahagi ni Carmichael. Pagkatapos ay inutusan siya ni Fitzroy na magtungo sa isang paliparan malapit sa Chiang Mai, kung saan naghihintay ang kanyang lokal na pangkat ng pagkuha. Sa sumunod na eksena, ipinaalam ni Carmichael kay Susan, isang operatiba ng CIA, na alam ng Six kung saan ang biyahe ngunit tumanggi siyang sabihin. Sa kanya, ipinaalam niya kay Susan na oras na para tawagan niya ang isang taong kayang hawakan si Six ng perpekto. Lumipat ang eksena para ipakita si Lloyd Hansen, isang psychopath na gustong pahirapan ang kanyang mga bilanggo. Nakatanggap si Lloyd ng tawag mula kay Carmichael na nagpapaalam sa kanya na kailangan niyang kilalanin at sirain ang isang target na pinangalanang Sierra 6. Sinabi niya kay Lloyd na si Six ay nagtataglay ng mahalagang kaalaman na maaaring humantong sa kanilang lahat sa maling landas. Ipinaalam niya kay Lloyd na, sa anumang paraan na kinakailangan, dapat niyang alisin ang Six at bawiin ang pagmamaneho. Pagkatapos ay inutusan ni Lloyd si Carmichael na ibigay ang mga file ni Fitzroy upang matrap niya ang isang taong malapit sa kanya, na tinitiyak na ang matandang lalaki ay magbubunyag ng ilang impormasyon tungkol sa Six. Pagkatapos ay ipinaalam ni Carmichael kay Lloyd na makikipagtulungan din si Susan sa gawain. Ngunit nag-aalangan si Susan dahil naniniwala siyang hindi tama ang ginagawa ni Carmichael. Lumipat ang eksena sa Chiang Mai, ang lugar ng pagkuha. Dumating si Six sa pinangyarihan habang naghahanda siyang umalis sa Bangkok kasama ang lokal na tauhan na ipinadala ni Fitzroy. Habang papunta si Agent Miranda sa isang misyon sa Singapore, tumawag si Carmichael at sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa Berlin.
Samantala, binisita ni Lloyd si Fitzroy habang dumedalo siya sa isang libing. Ipinalam niya kay Fitzroy na dapat niyang isuko ang lokasyon ni Six kung hindi ay mapatay ang kanyang pamangkin. Sinabi niya kay Fitzroy na nabasa na niya ang kanyang file at inagaw ang kanyang pamangkin. Ipinalam niya sa kanya na ang tanging paraan sa sitwasyong ito ay ibigay ang lokasyon ng Six. Tinawag ni Fitzroy ang lokal na crew habang bitbit nila ang Six, na inutusan silang patayin siya ng palihim. Pagkatapos ay inaalerto ng commander ng lokal na extraction gang ang kanyang mga tauhan, ngunit nang lumapit sila sa kung saan si Six ay natutulog, nakita niya sila at nilalabanan sila ng husto. Ang pakikibaka ay nagdulot ng maraming pinsala sa eroplano. Sa panahon ng labanan, ang eroplano ay nagugulo na ang mga bahagi nito ay napunit. Nakuha ng isa sa mga security personnel ng lokal na team ang isang parachute mula kay Six. Si Six ay tumalon kasama niya at dumapo sa kanyang parachute, sinakal sa hangin ang sundalo ng lokal na koponan. Pagkarating ng Six sa Turkey, tinawagan niya si Fitzroy. Sinabi niya kay Fitzroy ang tungkol sa labanan sa eroplano at kung paano tinangka ng kanyang mga tauhan na patayin siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Fitzroy sa Six na ginamit nila siya upang makakuha ng akses sa kanyang pamangkin na si Claire. Inagaw ni Lloyd ang telepono habang naghahanda na tapusin ang kanyang chat. Hinimok siya ni Lloyd na ibalik ang asset at hahayaan niya si Fitzroy, ngunit tumanggi si Six. Tinutokso siya ni Fitzroy, tinawag siyang bata. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lloyd kay Fitzroy na ang buong Great Assassins ay nangangaso ng Sierra Six, at walang lugar na maaaring tumakas si Six nang hindi nahuhuli. Ang eksena ay nagbabago 2 taon na ang nakaraan sa London. Tinawagan ni Fitzroy si Six. Sinabi niya sa Six na mayroon siyang pamangkin na sinanay sa tulong ni Margaret. Sinabi pa niya na marami siyang kalaban, partikular sa kanyang larangan ng trabaho. Pagkatapos ay ipinaalam ni Margaret sa Six na may isang tao sa DC na hindi sinasadyang nagpahayag ng address ni Fitzroy sa Hong Kong kung saan nakatira ang kanyang pamangkin. Ipinaliwanag niya na aalis si Fitzroy para sa isang misyon sa Brazil. At kinailangan pang bantayan ng Six si Claire dahil hindi magbibigay ng seguridad si Carmichael para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Fitzroy sa Six na si Claire ay ipinanganak na may problema sa puso at nagkaroon ng pacemaker na itinanam. Ipinakilala ng susunod na eksena ang Six kay Claire. Nagsimula silang magbonding habang kinukunan siya ng litrato niya. Nang maglaon ng gabing iyon, nang suriin ng Six upang matiyak na okay ang lahat, napasigaw si Claire sa dalamhati at sinigaw ang kanyang pangalan. Isinugod niya ito sa isang ospital. Ipinaalam sa kanya ng ospital ang isang error sa programming. Naayos nila ito, at pagkatapos ay masusubaybayan nila ang kanyang pacemaker ng malayuan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng paglabas ni Claire sa ospital, napansin ni Six na may tao sa kanyang flat. Naabutan niya ito at binugbog. Narinig ni Claire ang kaguluhan at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa kama, na nagsasabi na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Nagbabago ang eksena hanggang sa kasalukuyan. Si Six ang pumunta upang makipagkita sa isang lalaki na magpoproseso ng kanyang bagong pasaporte at magpapalit ng kanyang pagkakakilanlan. Hinihimok siya ng lalaki na maglinis para makuhanan siya ng litrato. Habang naglilinis, naalala ni Six kung paano siya tretuhin ng kanyang ama na parang baliw. Nang matapos siyang maglinis, nakatanggap siya ng Ecuadorian passport. Pagkatapos ay inutusan ng lalaki ang Six na lumipat sa platform para sa higit pang mga shot. Habang kinukunan ng litrato si Six, sinipa niya ang isang butones na nagbubukas ng platform, na naging sanhi ng pagkahulog ng Six sa isang tuyong balon. Pagkatapos ay ipinaalam ng lalaki sa Six na mayroon siyang malaking bounty sa kanyang ulo. Tinangka ni Six na ipasok ang kanyang baril sa bulletproof na salamin. Samantala, sa Berlin, sa istasyon ng CIA, nilapitan ni Agent Miranda si Carmichael para tanungin. Binalaan niya siya na kung may alam siya tungkol sa kinaroroonan ni Six o kung saan niya itinago ang drive, siya ay magdurusa ng hindi na mapananawli na pinsala. Sinabi pa niya sa kanya na wala silang naitala sa Six sa loob ng 2 dekada, at siya ang huling Sierra na nakaligtas. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone na may address na nahanap nila, Six. Binabasa ni Agent Miranda ang kanyang mga salamin habang ang mensahe ay sumasalamin sa mga ito. Ipinalam nila kay Lloyd na nahuli na nila ang Six. Samantala, si Six ay gumagawa na ng kanyang diskarte sa pagtakas. Binuksan niya ang lahat ng mga tubo, pinahihintulutan ang tubig na pumasok. Dumating si Lloyd at ang kanyang mga tauhan sa lokasyon kung saan natagpuan ni Six ang kanyang sarili na nakulong. Pinatay ni Lloyd ang lalaking nakahuli sa Six na nagtatangkang kunin ang kanyang premyo. Pagkatapos ay inutusan ni Lloyd ang kanyang mga sundalo na libutin ang lugar para sa Six.
Habang papalapit sila sa nakulong na balon, ginamit ng Six ang puwersa ng tubig para mabasag ang baso. Nakipag-away siya sa mga lalaki ni Lloyd, ngunit kalaunan ay naabutan siya ni Lloyd. Habang hinihingi ni Lloyd ang pagmamaneho, natuklasan niya na naghagis ng granada si Six at tumakas sa bahay para sa kaligtasan. Naabutan ni Lloyd si Six habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit namagitan si Agent Miranda sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng tranquilizer. Pagkatapos ay sinabihan niya si Six na pumasok sa trunk ng kanyang sasakyan. Kapag tumanggi siya, binaril niya ito ng pampakalma sa binti. Lumipat ang eksena sa isang palasyo sa Croatia, kung saan dinala ni Lloyd si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Sa kanilang pagdating, ipinahayag ni Susan ang kanyang kawalang kasiyahan kay Lloyd, na sinabi sa kanya na wala siyang intensyon na kidnapin si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Binalaan niya siya na hindi niya ito ginagawa ng tama at ang kanyang trabaho ay nasa panganib. Nagalit si Lloyd, sinabi sa kanya na siya na lang ang pag-asa na mabawi niya ang kanyang mga pribilehiyo sa pagmamaneho, at may kalamangan siya dahil hindi niya susundin ang kanilang mga patakaran at gagawin ang mga bagay sa tamang paraan. Sa sumunod na eksena, nasaksihan natin ang pakikipag-ugnayan ni Agent Miranda sa Six. Ipinaalam niya sa kanya na inalis nila siya sa tungkulin sa field, at ipinangako niyang linisin ang kanyang pangalan. Tinanong niya siya kung ano ang ninakaw niya sa ahensya. Inihayag niya na bago siya namatay, binigyan siya ng Sierra 4 nanograms isang naka-encrypt na drive. Na pagkatapos ay inilipat niya kay Margaret Cahill, ang pinuno ng ahensya ng UK na nakatira sa Prague, para sa tulong. Samantala, nalaman ni Lloyd na si Six ay naghatid ng biyahe sa isang kontak sa Prague noong gabi ng operasyon sa Bangkok. Nilapitan ni Lloyd si Fitzroy at pinahirapan siya para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Matapos tanggalin ang kanyang mga kuko, tuluyang nasira si Roy. Si Six at si Agent Miranda ay bumisita kay Margaret sa Prague. Ipinaalam niya sa kanila na ang drive ay naglalaman ng maruming labada ni Carmichael, kasama ang lahat ng kanyang mga pagpapahirap at pagpatay, kaya naman si Six ay nasa gilid. Pagkatapos ay inutusan niya silang kopyahin ang file at ileak ito sa press. Nag-alok pa siya na ibigay sa kanya ang kanyang armored vehicle. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga tauhan ni Lloyd sa bahay niya at pinaputukan, na nasaksihan ni Lloyd mula sa kanyang villa sa Croatia. Ipinakita ni Margaret sa Six ang isang cellar kung saan maaari siyang magtago habang lahat sila ay tumatakbo para magtago, ngunit pagkatapos ay nagkulong siya sa labas. Hiniling sa kanya ni Six na buksan ang pinto, ngunit tumanggi siya. Isinakripisyo niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-iilaw sa buong apartment, pinatay ang mga tauhan ni Lloyd. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Habang tinatangka nilang hulihin si Six, nilabanan niya sila at tumakbo. Napunta sila sa isang mainit na pagtugis. Matapos siyang masangkot sa isang aksidente, naabutan siya ng mga pulis, at ikinulong siya sa isang bangko. Nang dumating ang Alpha Squad ni Lloyd sa plaza ng lungsod, inutusan ni Six ang mga pulis na ilikas ang lahat ng mga tao, ngunit pinasara nila siya. Kinuha niya ang kanilang baril at nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril, na naging sanhi ng pagkalat ng mga tao sa paghahanap ng kaligtasan. Pagkatapos ay nakipagbarilan ng Alpha Squad sa mga pulis, na ikinamatay ng ilan sa kanilang mga sundalo. Nagawa ng pangkat ni Lloyd na sirain ang karamihan sa mga sasakyan ng pulisya, na nag-iwan kay Six na nagtatago. Dumating ang unit ng SWAT at pinaputokan ng machine gun ang mga tauhan ni Lloyd. Pagkatapos ay inutusan ni Lloyd ang koponan ng Bravo na kunin ang mga opisyal. Pagkatapos ay pinaputokan ng SWAT unit ang Bravo team gamit ang mabibigat na armas. Ipinaalam nila kay Lloyd na napakaraming opisyal ang pumihil sa kanila na maabot ang Six. Nakuha ni Six ang baril at pinaputokan ang crew. Matapos ang maraming palitan ng putok, kumawala siya sa kanyang mga posas at pumasok sa isang mabilis na tren. Hinabol siya ng mga sundalo ni Lloyd at pinaputokan ng malakas ang tren. Nang dumating si Miranda sa kotse ni Margaret upang iligtas ang Six, tinugis siya ng pulisya ng lungsod. Nakibahagi sila sa isang mabilis na paghabol na nagresulta sa malaking pinsala. Bumangga ang tren sa kotse ni Miranda, at tumalon si Six. Pagkatapos ay nakatakas sila. Nang matuklasan ni Lloyd na nawala ang kanyang buong crew, inutusan niya ang isa pang ahente na nagngangalang Avex Sand na hanapin at kolektahin ang araw para magmaneho. Samantala, pumunta sina Six at Miranda sa ospital ni Claire para hanapin at iligtas siya. Nakuha nila ang keycard ng ospital at hinahanap ang kanyang lokasyon. Lumapit sa kanila si Avex habang nag-uusap sila. Nang tanggihan nila ang kanyang kahilingan para sa pagmamaneho, madaling natalo ni Avex ang dalawa at sinunggaban ang pagkakataon. Sina Miranda at Six ay nagtungo sa medikal na pasilidad para sa paggamot kay Six dahil malubha ang kanyang mga pinsala.
Tanong ni Miranda habang ginagamot ang kanyang mga sugat kung bakit siya napunta sa kulungan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay itinuturing ang kanyang sarili na isang tunay na makhong lalaki at hinikayat siya at ang kanyang kapatid na lalaki na sundin ang kanyang mga yapak. Sinimulan niyang pretuhin sila at naging malinaw na pinatay niya ang kanyang ama. Natagpuan siya ni Fitzroy na nakakulong. Sa sumunod na eksena, isang Vic ang lumapit kay Lloyd. Siya ay nagbibigay ng motibasyon sa kanya. Dumating sina Miranda at Sixth sa lugar kung saan banihag nila sina Fitzroy at Claire. Matapos tambangan ng ilang security personnel, nakakuha sila ng mabibigat na armas. Ginagamit ni Miranda ang kanyang RPG para sirain ang lugar, habang si Sixth ay pumunta para iligtas sina Fitzroy at Claire. Si Miranda, sa kabilang banda, ay giniba ang control center ng Ickten at kinuha ang drive na bumaba. Tinuloy ni Lloyd at ng kanyang mga sundalo ang Sixth at Fitzroy. Pagkatapos ay inutusan ni Fitzroy ang Sixth na ipagpatuloy ang paglalakbay nang wala siya dahil sa kanyang matinding pinsala. Inutusan niya itong alagaan ang kanyang pamangkin. Nang maging kritikal ang sitwasyon, hinawakan ni Sixth si Claire at tumalon sa ilog. Si Fitzroy naman ay gumagamit ng granada para pasabugin si Lloyd at ang kanyang mga tauhan, na isinakripisyo ang sarili sa proseso. Buti na lang at umiiwas si Lloyd sa pagsabog. Si Avik naman ay nakipag-away kay Miranda. Nang malapit na niyang tapusin siya, hindi niya inaasahang inalok siya ng pagmamaneho. Ipinalam niya sa kanya na si Lloyd at ang kanyang mga kasamahan ay hindi kagalang-galang na mga tao at hindi karapat-dapat sa pagmamaneho. Umalis siya sa pagmamaneho at umalis. Pagkatapos ng pakikipagbarilan sa Sixth, kinidnap ni Lloyd si Claire at pinapanatili siyang nakatutok ng baril. Pagkatapos ay itinapon ni Sixth ang kanyang baril habang naglalaban sila. Nang matanto ni Lloyd na talo na siya sa pakikibaka, inilabas niya ang kanyang kutsilyo, sinaksak si 6 nanograms ilang beses. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Six at itinulak. Lumapit si Susan at binaril si Lloyd. Matapos patayin si Lloyd, ipinalam niya sa Six na gagawin ni Lloyd ang buong responsibilidad para sa lahat at ang kailangan lang niya ay isang saksi para kumpirmahin ang kanyang salaysay. Ipinalam niya sa kanya na kung gusto niyang makitang buhay si Claire, dapat niyang gawin ang hinihiling nito sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Six sa emergency room matapos mapansin na duguan siya. Sa sumunod na eksena, inalis ng mas mataas na awtoridad ng CIA sina Carmichael, Susan, at Miranda. Sinira ni Carmichael ang pagmamaneho, at sa gayon ay inalis sa kanila ang anumang mga kasong kriminal. Tinanong ni Carmichael ang lokasyon ni Six. Sinabi niya sa kanya na ikinulong nila siya sa pinakaligtas na palapag. Nang dumating sina Susan at Carmichael sa lugar kung saan nakakulong si Six, nalaman nilang nakatakas siya. Six pagkatapos ay nagmamadali upang iligtas si Claire mula sa mga tauhan ni Susan na nagbabantay sa kanyang tahanan, na humantong sa isang masayang muling pagkikita sa pagitan ng dalawa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.